halika dito. Inumin mo muna tong gamot. Tapos gagamutin kita. Sige. Okay. Maghabad ka na. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Hindi. Ayos lang ako. Wala akong oras matulog. Pwede bang ipacheck kay Gaojing? Hindi ako kampante na hindi niya alam gamutin. Baka gusto mong mapahinga muna. Tapos tuloy na lang natin. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nagtagal lang masyado. Nangihina lang ako ng bigla. Matulog lang ako, okay na. Li Xiao, nandito ako para dalawin ka. Liu Roro, anong ginagawa mo? Bitawan mo si Lin Xiao. Pasensya na po, boss. Hindi ko siya napigilan. Miss Liu, ano kailangan niyo? Narinig ko na may sakit ka. Sakto, marunong din ako sa konting medisina. Kaya dumalaw ako. Ate, sayang napaaga ka. Yung sakit ni Lin Xiuan, medyo komplikado yon. Hindi basta-basta natutulungan ng kahit sino. Probinsyana ka lang naman, wala kang alam sa medisina. Hampas lupang bastada. Hindi mo na kailangan magkabala. Basta ang gusto ko, si Ruru lang ang gagamot sa akin. Tama. Aasawa ko siya. Roro, bitawan mo si Lin Xiao. Bakit mo ako hinihila? Hindi niyo ba nakikita na niloko niyo na si Lin Xiao? Boss, ma'am, palalabasin ko na siya. Tinawag mo talaga siyang ma'am? Siyempre, asawa siya ng boss ko eh. Kung hindi siya ang ma'am dito, sino pa? Ano tatawag sa kanya? Probinsyanang walang alam? Anong karapatan niya maging ma'am ng Lin family? Ako? Wala akong karapatan? Ikaw meron ba? O ang pangalan na anak ng Liu family, mas mataas ang estado ko. Ikaw, anak ka lang ng tatay ko sa ibang babae. Gaojing, sampalin mo siya, okay? Pinagawa mo siyang sampalin ako? Masyado pong mahina yan. Lin Xiao, huwag kang magpaloko sa kanya. Madaraya ang babaeng yan. Masama siya. Gaojing, isa pa! Palabasin mo na lang siya. Inaantok na ako, gusto ko na matulog. Sige. Sandali lang. Paalisin mo siya. Bye-bye. Lururu, sa kahihiyan na inabot ko ngayon, dodoblihin ko ang ganti ko sa balang araw. Tara na, Miss Liu. Bilisan niyo na. Lolo, ipagtanggol mo naman ako, please. Oo nga pa. Magkapatid pa rin sila Xinyan at Roro. Tapos pinalo pa ng Lin family servant si Xinyan sa harap nila. Hindi ba't parang sinampal niya ang buong Liu family? Si Roro? Ginawa ba niya talaga yun sa'yo? Tignan niyo nga yung mukha ko. Kitang-kita naman. Pa, mula bata si Xinyan, hindi pa nakaranas ng ganitong kahihiyan. Kawawa naman ang anak ko. Hello? Sir, may masama pong balita. Dinidiin po tayo ng Du family. Nalalugi na po ang negosyo natin. Hindi na po namin kaya. Bakit ba nila tayo ginaganito? Sabi po nila, yung apo niyo raw po, bumugbog kay Du Sitong. Kaya gusto ko bantin ng Du family sa Liu family natin. Ano? Lolo, okay lang po ba kayo? Okay lang po ba kayo? Dalian niyo, tawagin niyo si Roro. Gusto ko siyang makita. Lolo? Lolo, bakit po? May tanong si Lolo. Totoo ba? Ikaw talaga sumuntok kay Du Sitong? Hindi po. Sinaktan mo daw sa Du show ng malala. Ngayon dinidiin tayo ng Du family. At sobrang laki na ng lugi ng kumpanya. Kung hindi ka pupunta para humingi ng tawad, masisira ang lahat. Pumunta ka na. Dali, pag-iusap, humingi ka na sorry sa Du family. Kung hindi mo gagawin yon, tapos na talaga tayo. Pero Lolo, hindi talaga ako. Roro, ikaw ang may gawa niyan. Kami pa ba magdadala ng problemang gawa mo? Kailangan ka pa ba naming saluhin? Oo nga, Roro. Pakiusap.
Sige na, lolo mo na nagmamakaawa sa'yo. Lolo. Sige na, punta na ako. Sige, dalihan mo na, dalihan mo na. Lolo. Ngayong di ka papatay, di siguraduhin ko. Mamamatay ka. Ay, babaeng malas talaga. May lakas ka pa talagang harapin ako, ha? Kung hindi lang ako nalasing kagabi at hindi mo ko natira sa likod, hindi sana ako nasaktan ng ganito. Guards! Sabi ng master ko bawal manakit. Pero nung sinaktan mo ako, hindi mo ba naisip yan? Huli ka na dyan! Ngayong gabi, gusto ko siyang maging pampainit sa kama ko. Sorry, master. Patawad. Sugod! Ah! Ate, wag mo akong saktan. Sorry na, wag mo akong saktan. Sa susunod, huwag mo nang lalabanan ng Liu family. Oo, sige. Oo, paltras ko na. Lahat ng pagigipit sa Liu family. Okay, aalis na ako. Bakit? Ate! Heto, para sa sakit mo yan. Huwag ka na magpasalamat. Mga inutil kayo. Maganda ka. Alas 6 sasama ka sa akin sa dinner party. Anong party naman yun? Ganito kasi, ang He family ngayong gabi may engranding event. Imbitado kayo. Ikaw at si Sir dapat pumunta kayo. Pwede bang hindi na lang ako pumunta? Ma'am, ang He family ay importanteng partner ng Lee family. Dapat nandun ka sa ganitong event. Mas okay na umattend ka. Sige na nga. Punta na ako. Nag-organize talaga ng malaking party ang Yi family para i-welcome si Mr. Fushu. Makikita mo doon ang lahat ng bigating tao sa Shanghai City. Kaya dapat magpakitang gilas ka, ha? Dapat na sa event na to, talagang mag-excel ka. Damihan mo pa ang connections mo. Alam kong gagawin ko, ma. Lalo na yan si Mr. Fushu. Kung maging ka-close mo siya, malaki ang magiging benepisyo para sa pamilya natin. Panalo ang Buff Liu family. Sobrang daming opportunity. Gets ko na, ma. Sa party ngayong gabi, siguradong pupunta rin si Liu Ruru, yung babaeng yun. Kailangan ipahiya ko talaga siya mamaya. Tara na. Teka, pinya ka ba talaga pupunta? Oo, ganito talaga ako manamit. Babae ka dapat, maayos ang suot mo. Para ka namang miyembro ng martial arts team, masyadong seryoso. Paano ba dapat? Sa mga party, dapat maganda at cute. At sexy ang forma. Wala nang tayong oras, mauna na ako. Tandaan mo, dapat magbuka kang tunay na babae. Oo, gets ko na. Maganda? Cute? Sexy? Oh! Girls, may pinsan akong galing probinsya, si Liu Ruru. Isa siyang probinsyano walang modo. Ewan ko ba kung anong ginawa niya. At nahulog si Lin Xiao sa kanya. Mamaya, tulungan niyo ako para mapahiya ko siya. I-expose natin ang tunay niyang ugali. Aba, mukhang malandi pala siya. Huwag kang mag-alala, Sinyan. Mamaya, kaming bahala. Tulungan ka namin ipahiya siya. Tama, basta kami bahala maglantad sa kanya. Ladies and gents, welcome po sa inyong lahat. Thank you for joining us tonight. Paki-welcome ang world-class master sa party na ito. Honey! Honey? Bakit ganyan ang suot niya? Si Madam ngayon, sobrang tapang ng outfit niya. Shinyan, yan bang sinasabi mong pinsan mo?
Bakit naman ganyan suot niya? Feeling ko si Lin Xiao. Hindi siya ginastusan. Nag-shopping lang siya ng murang online. Liroro, huwag mong isipin na pagka maganda ka. Pwede ka nang sumampas sa kama ni Lin Xiao. Ang totoo niyan, pinaglalaroan ka lang niya. Pag nagsawa na siya, itatakwil ka rin niya. Ano bang pakialam niyo sa suot ko? Wala kayong kinalaman, no? Tsaka, sinunod ko lang ang utos niya. Sir, mukhang sinunod niya sa ibang paraan yung utos niyo. Kamali siya ng ginawa. Hindi ba siya pupunta dito para ipagtanggol ka? Tingnan mo, iniwan ka na. Hindi totoo yan, di ako pababayaan ng asawa ko. Sige, sundin mo na si madam dito. Ako nang bahala. Ano pa nga ba? Sis, payo lang ha, mag-divorce ka na lang hanggang maaga pa. Kung hindi, papaalisin ka rin ni Lin Xiao. Baka magkalat ka na lang sa kalsada. Wala ka namang matitirhan. Mukhang sa kabila ng nangyari sa mukha mo, hindi ka pa rin natuto, Miss Liu. Lin Xiao. Lin Xiao? Lin Xiao? Tinawag kita kanina, bakit di ka sumasagot? Busy lang ako sa work, di ko narinig eh. Nagdadahilin ka pa. Ayaw mo lang talaga akong kausapin. Ba't ganyan ang suot mo kasi? Di ba sabi mo kailangan maganda, cute at sexy? Umuwi na tayo. Palitan mo na yung damit mo. Oo nga, masikip pa. Hindi ako komportable, lalo na sa puwet. Psst, inahamoy yung boses mo. Mga bisita, palakpakan naman natin! Palakpakan natin ang International Art Master, Mr. Fu Shu! Si Fu Shu bumalik na. Ano sabi mo? Salamat po. Maraming salamat. Kinalulugod ko na makarating ka dito, Mr. Fu Shu. Napakalaking karangalan para sa buong family. Sobrang salamat. Kakauwi ko lang mula sa World Tour. I-family agad ang naghanda ng ganitong event. Nakakatuwa. Ma'am, heto na po. Siya si Mr. Fu Shu. Siya yung sobrang sikat na painter. Yung isang painting niya sa Sushi Auction Starbid, milyon ang halaga. Grabe daw mag-paint si Fulao. Isang beses lang siya mag-paint kada taon, kaya sobrang mahirap makakuha. Kung gusto mo, mamaya i-message ko siya sa QQ. Pag-uwi kita sa kanya. Haha, kulit pa talaga, ma'am. Saan ka pupunta, Roro? Roro! Hindi sa si Fu Shu. Peke yan. Hindi siya si Fu Shu. Peke siya. Tama ba narinig ko? Ang tapang ng pinsa mo, sobrang lakas ng loob magbitaw ng ganyan. Miss, ang lakas ng loob mong laitin si Mr. Fu Shu. Hindi ka namin palalagpasin. Sinasabi ko peke talaga siya. Peke ba talaga siya? Probinsyana ka lang. Wala ka talagang alam sa mundo. Ang lakas ng loob mong questionin si Mr. Fu Shu. Aba, parang wala kang respeto sa mga tao dito. Ang kapal talaga. Naku, may tunay na probinsyana nga. Guard, palabasin yan! Ilabas siya! Oh, labas siya! Tignan natin kung kaya niyo ang asawa ko. So asawa ni Boss Lin pala to. Pero di family to. Si Mr. Fu Shu ang guest namin. Kung kine-question ni Mrs. Lin, ang guest ko, okay lang ba yun? Di ba medyo disrespectful yan? Roro, talaga bang kilala mo si Mr. Fulao? Oo, kilala ko siya. Nung nasa bundok pa ako noon, nagpipinta siya ng poster. Anong poster? Talaga? Noon, ang tanga-tanga pa niya. Hindi niya mahawakan na maayos yung brush. Ako pa nagturo sa kanya mag-drawing. Aba, ibig sabihin, dapat pala kitang tawaging master. Grabe siya, oh. Ginagamit ka lang para gumawa ng gulo dito. Gusto lang sumikat gamit ang pangalan ni Fu Shu. Ang lalim talaga ng plano mo, ano? Palabasin na yan! Kahit ikaw hindi mo ako pinapaniwalaan. Asawa kita. Siyempre naniniwala ako sa'yo. Pero Roro, kailangan natin ng ebidensya. Meron akong ebidensya. Kung totoong ikaw si Fu Shu, magpinta ka ngayon dito mismo. Malalaman natin agad. Ang kapal naman ng mukha mo. Anong level mo? Para humamon kay Fulao. Si Mr. Fulao ay nagpe-painting lang kada isang taon. Sa tingin ko, gusto lang talagang humingi ni Mrs. Lin ng painting. Parang nagdadahilan lang siya. Ngayon, nagko-concentrate ako sa bagong artwork. Ayoko mag-paint dito. O sige. Okay.
Ako na lang magpapakita. Sir, parunong pala talaga mag-drawing si ma'am. Hindi ko alam eh. Grabe ang ganda ng Phoenix! Grabe yan! Ang lakas ng dating! Para mag-spring rain ng bibigay buhay! Astig talaga! Paano siya natutong mag-paint? Ang ganda ng painting ni ma'am. Hindi ko inekspekto. Hoy! Mukhang pareho rin tayo ng hilig ah. Gusto mo turuan na lang kita. Tungkol sa nangyari ngayon, kalimutan na lang natin. Tama bang narinig ko? Gagawin niya apprentice yung pinsan mo? Grabe, laki opportunity yan, girl. Peki ka lang na Fushu. Kahit dumating ang totoong Fushu, tatawagin niya pa rin akong master. Bastos! Walang respeto tong batang to. Mr. Yi, ganito ba talaga ang gandaan niyo? Pumaliwanag ako. Tama na to. Alis na ako. Sandali lang. Saan ka pupunta? Siya ang totoong Fushu. Ginamit lang ng taong yun ang pangalan ko para magkapera. Huwag kayong magpapaloko sa kanya. Mr. Fu, hindi ko na po uulitin. Sorry po, hindi na po talaga. Mr. Fu, patawarin niyo na po ako. Patawad po. Mukhang si ma'am pala. Kilala talaga si Fushu. Yung babaeng yan. Ano kayong sikreto niya na hindi ko alam? Kayo pala ang tuloy ni Mr. Fushu. Pasensya na po, pasensya na. Master. Master, ang ginagawa niyo dito? Mga kaibigan, pinapakilala ko lang. Ito ang naging teacher ko sa art, si Miss Liu Luroy. Ano ba, Argezi? Naglaro lang naman tayo noon. Konting turo lang yun. Sige, Master. Sige po. Tagal natin di nagkita. Okay lang, relax ka lang, okay? Sir, narinig mo ba? Si ma'am, tinawag si Fu Lao sa totoong pangalan niya. Oo, narinig ko. Diba sabi mo probinsyana lang daw siya? Bakit siyang naging teacher ni Fu Lao? Oo nga eh. Ganyang klaseng tao pala siya. Ano natin siya kakayanin? Bakit parang siya na ang iniikutan ng lahat? Bakit siya nang gumanti mamaya? Sa estado natin, yari tayo dyan. Isang pitik lang na daliri tapos tayo. Tama, huwag mo kaming idamay ha. Oo nga, ayaw naming masabit. Hindi, peke pa rin yan. Lururu, pinagtitripan mo lang kami ano? Gumastos ka siguro para dito. Miss, huwag kang magulo sa pamilyang Yi. Tumahimik ka dyan. Ako ang Yi family head. Mr. Yi, paano niyo naman makikilala si Fushu? Wala namang connection yan. Malamang may ginamit siya tao. Nililoko niya lang tayo. Maniwala ka sa akin. Sino ka ba ha? Bakit mo inaatake master ko? Mr. Fushu, ako po ang anak ng Liu family. Yung babae na yan, anak lang ng kabit ng tatay ko. Anak lang siya sa labas. Nilait mo pa ang nani ng master ko. Karapat-dapat ka talaga sabalin. Nilait mo ang pangalan ng master. Isa pa. Hindi pwede yan. Dapat lang. Sir, mukhang hindi mo na kailangan ikaw mismo ang gumanti. Si Ruru pala. Ang dami palang tinatago ng babaeng to. Mr. Yi, totoo bang ang Yi family ang naghanda nito para sa akin? Opo, totoong para sa iyo ito. Kung ganun, may ingin sana ako isang bagay, pwede ba? Walang problema. Tigil niyo ang partnership niyo sa Liu family. Kung may loss, ako nang bahala. Naku, Mr. Liu, biro po yata yan. Maliit na bagay lang yan. Para sa Yi family, wala yan. O sige, usapan na natin to ha. Isa pa, sabihin niyo sa Liu family kung bakit ko siya sinaktan. Ikwento niyo lahat, walang kulang. Gusto ko lang makita kung anong attitude ng Liu family sa teacher ko. Gusto ko malaman ang sagot nila. Guards! Palabasin niya babaeng yan! Palabasin na yan! Ano karapatan mo saktan ako? Babae ka, papatayin kita! Boss, sayang na miss mo na naman. Ang chance mo para mampasaya si ma'am. Kailangan ko ba mag-effort para sa kanya? Hindi mo ba alam? Yung painting ni ma'am na Phoenix courting the Phoenix, alam mo bang ibig sabihin nun? Ano ba yun? Boss, ang talino mo pero pagdating sa love life, parang zero ka. Sa feelings, bagsak ka, boss. Itong si Liu Ruru. Ilang personality ba ang meron ka? Personality? Isa lang naman ako ah. Ano daw? Asawa mo ako, di ba? Ang tinatanong ko, ano pang mga sikreto mo na hindi ko alam? Mahilig ako sa alak. Mahilig ako sa karne. Di ba, nasabi ko ni sa'yo dati?
Sige na, tama na. Boss, nahanap ko na yung libingan ni Liu Ruhai. Gusto niyo sabihin na ba natin kay ma'am? Galing niya sa last wish ng nanay niya. Kung mas maaga pa niya malalaman, siguro magiging masaya siya. Kaya mo na. Ako na lang mismo magsasabi sa kanya. Ano ba yan? Anong kailangan mo? Hayaan mo naman ako makatulog. Ano ba yan? Puyat na nga ako, istorbo pa! Sino yan? Nahanap na ang punto ni Liu Ruhai. Totoo ba? Salamat. Sabi ko naman sa'yo, pangako ko yan eh. Tsaka, tinulungan mo rin akong gumaling. Kailan mo balak pumunta? Gusto mo samahan kita? Hindi na. Kaya ko na mag-isa. Okay, ikaw bahala. Basta kung kailangan mo ako, sabihin mo lang ha. Ma, ngayon, magkasama na kayo. Uy! Sino tong chick na to? Paganda! Mag-isa ka lang ba? Gusto mo samahan mo ako? Inom tayo! Gusto mo na alat? Liu Ru, Winchen. Sige nga, pagbugin mo kami. Ako muna ha. Gamitin mo yung maliit mong kamao. Sandukin mo nga ako sa dibdib ko. Sige, pakita mo sa amin yan. Pakita mo yung excited fist. Tingnan nga namin. Nasabihan ko na kayo, pag lumapit pa kayo, talagang lalaban na ako. Sige, aligaw baby! Tama na. Hoy, bakit ka nandito? Siyempre, para protektahan ka. Ang tapang-tapang nito! Feeling hero pa. Gusto ng rescue. Han, umuro ka, ako na bahala. Babae ka lang eh. Paano mo tatalunin yung dalawang sigara yan? Hoy, hindi ako mahina, no? Hindi ko inahayaan na may mag-api sa asawa ko. Ano ba? Pumamatay lang kayo eh. Maglalambingan pa kayo dito. Wala silang paki sa mga single. Walang respeto sa amin. Grabe, may alam ka pala. Relax ka lang, upo ka muna. Gagamutin kita. Hintayin niyo lang kami dyan. Tara na! Tatawagin natin si boss. Yung boss namin, walang tatalo sa kanya dito. Si Devil Muscleman, di na lang natin kung tatagal kayo. Sige, umalis na kayo. Gusto ko pang gamutin ng asawa ko. Magiging na ba tayo? Kaya pala, alam ko na kung sino sumapa kay Duzi Teng. Sino? Sino pa, hindi ikaw? Parang hindi ko naman siya nabugbog. Ka na magulo. Tinutulungan ka na mag-relax. Hanapin mo si Gaojing. Sabihin mong magdala siya ng tao. Yung dalawang sigaan yan. Siguradong babalik yun para gumanti. Wala akong takot sa kanila. Kahit ilan pa sila, kaya ko sila kalabanin. Relax ka lang. Ako na magpoprotekta sa'yo. Lalaki ako, no? Hindi ako papayag na itago mo ako sa likod mo. Ikaw magpoprotekta sa akin? Eh ganito ka na nga eh. Palaban mo. Umalis ka na. Ako ang harap sa kanila. Kung aalis ako, sabay tayo. Hindi mo ba ako narinig? Yung boss nila si Devil Muscleman. Tsaka parang pamilyar yung pangalan na yun. Sabi nila, 3 taon sunod-sunod, free fighting champion daw siya. Ano ba yan? Di ko naman yung kilala.
Grabe ang tatangan nyo ah. Ni hindi nyo matalo ang isang babae? Tapahiya pa kayo ng ganun? Hindi nyo ba nabanggit sa kanila ang pangalan ko ha? Boss Chen, sabi niya, sino ka raw ba? Bakit ko nila re-respetuhin? Ano daw ang karapatan mo? Oo nga Boss Chen, sobrang yabang ng pamahin yun. Wala siyang pake kahit sino ka pa. Ang galing pa niya makipaglaban, kaming dalawa natalo pa rin. Okay sige. Tignan ko lang kung anong klase siyang babae. Kung ganun siya katapang. Tignan ko lang kung lalaban pa siya kay Chen Ziwei. Humanda siya sa akin. Roro? Kapal na mukha mo! Walang respeto kay Boss Chen! Teacher? Kayo pala yan? Siya. Anong tawag niya sa'yo? Siya ang student ko, si Roro. Grabe ka talaga. Lagi mo akong ginugulat. Roro, ikaw pala talaga yan? Teacher! Ano ba kasing ginagawa mo dito? Kasi naman. Kayong dalawa mga bobo! Nagkaroon pa kayo ng lakas sa loob na kapihin ng teacher ko. Wala kayong kwenta. Boss Chen, patawad po. Hindi po namin alam na teacher mo pala siya. Boss Chen, patawarin mo na lang po kami. Sila ba ang tauhan mo? Sorry po, teacher. Ako po may kasalanan. Ay, okay lang. Hindi ako galit. Saktong-sakto. Hatid mo na lang kami pa uwi. Sige po, master. Siya nga pala. Nakalimutan ko introduce. Siya pala ang master wife. Ay, mali. Siya pala master-in-law. Sandali lang. Master-in-law? Oo nga, asawa ko siya. Siya ang mister ko, master mo. Kaya master-in-law mo. Okay ba? Master, kailan ka pa nag-asawa? Ba't di ko alam? Mahabang kwento yan. Basta tulungan mo na lang kami. Ihatid mo na kami pa uwi. Master, doon na po kayo. Ayos lang, kaya ko sarili ko. Si Master nag-asawa na, pero hindi ako ang groom. Grabe ang malas ko talaga. Ano ka ba dyan, Roro? Anong binubulong-bulong mo dyan? Tara na. Opo, Master. Ang galing ni Master. Pero nagkaasawa, ang hina naman. Hindi pwede to. Agawin ko si Master pabalik. Tahanda lang desisyon mo. Sa katawan mong yan. Huwag kang basta-basta makikipag-away. Kasalanan mo to eh. Sabi ko naman malakas ako. Roro. Bakit? Bukas daw, pupunta ang tatay ko dito. Gusto ka makilala. Tapos, sasabay na rin siya papunta sa bahay niyo para makausap ang lolo mo tungkol sa kasal natin. Kasal? Tagal na tayong kasal sa papel. Ang tagal na nga nun eh. Hindi ba dapat may wedding din tayo? Sige na nga. Bakit parang may gusto ka pang sabihin? Ano kasi, yung devil muscle man na yun. To bang student mo siya? Oo, student ko yun. Mas matanda siya sa'yo ng ilang taon. Ano bang tinuro mo sa kanya? Calisthenics, para lumakas ang katawan. Pag gumaling ka, tuturuan din kita. Saan mo natutunan na martial arts mo? Sino nga master mo? Master ko? Oo nga, sino? Si Li Fuguy. Li Fuguy? Master ko nga. Kanino mo naman natutunan yung tungkol sa panggagamot mo? Sa master ko din. Sino ba tong master mo? Si Li Fuguy din. Pati si Foshu, sa'yo rin natuto mag-drawing? Pati sa drawing, master mo pa rin siya, si Li Fuguy. Oo. Alam mo ba lahat yun? Sino ba talaga si Li Fuguy? Grabe si Li Fuguy ah. Lahat alam niya. Lahat tinuro niya sa akin lahat ng klase. Woodspa, concrete mixing, backhoe, drawing, sayaw, kanta, taekwondo, lipat bahay, woodspa, ulit, paliligo, scrubbing bath, lahat talaga tinuro sa akin. Pati yung panghihilot. Pa! Hello po, tito. Hello. Ito ba si Xiaoruo, ang daughter-in-law ko? Ang ganda pala talaga ni Xiaoruo. Sobrang swerte ng anak ko talaga. Mukhang naka-jackpot siya. Pinapatawan niyo naman po ako. Ikaw si Xiuan. Kasal na nga kayo. Pwede mo na akong tawagin Papa. Yung red envelope. Hindi ko pa nabibigay kay Xiaoruo. Ay nako, nakalibutan ko tuloy. Nandito sa card na to ang 1 milyon. Pawakan mo na yan. Salamat po, Papa. Pa, pumasok na po tayo sa loob. Sige. Pa,
Inaantok na ako. Mauna na po ako matulog. Sige. Pa, pinapalinis ako na kay Jiaoying yung guest room sa baba. Pasensya na po, hindi masyadong komportable doon. Sandali lang. Nasaan yung dati naming kwarto ng mama mo? Sir, yung dating niyo pong kwarto ni ma'am, pinagamit po namin kay Young Madam. Ha? Hindi pa ba kayo nagsasama sa kwarto? Hindi pa po. Mamaya, ilock mo yung kwarto ni Shiyuan. Ibigay mo sa akin yung susi. Opo, sir. Pa, kung ilalak mo yung kwarto, saan ako matutulog? Doon ka matulog sa kwarto ni Xiaoruo. Parang nakakaya ata. Wow! Milyonary na ako! Ang daming pera! Ganito pala karami 1 milyon. Ano kayong gagawin ko sa lahat ng pera na to? Salamat, Buster. Salamat, Buster, kasi pinayagan niyo ako. Salamat din kay Papa sa card na to. Ma. Anong ginagawa mo dito? Hindi mo naman balak ako nakawan, di ba? Sinasabi ko sa'yo subukan mo kunin yung card ko. Sisigaw ako. Tatawag ako ng pulis. Tama na. Hindi ko naman kukunin yung card mo. Gabi na. Patulog ka na ng maaga. Ano na naman? May topak ka ba? Ay. Hindi ba't kami na dapat sa kwarto ka ni Xiaoruo natutulog? Ba't ka nandito? Kung sasabihin ko ba, nakinig-out ako kasi binugbog ako. Maniniwala ka. Nakakainis talaga eh. Pa, bakit ba parang apurado mo na magsama kami sa isang kwarto? Kasalanan mo kasi yan. Ako? May asawa ka na ngayon. May dapat akong sabihin sa'yo. Ano po yan? Ano yun pa? Yung sakit mo, namamana talaga sa pamilya natin. Wala na ba talaga siyang pag-asang gumaling? Kung hindi gagamutin, bibilangin na lang ang araw niya. Kung mawadaliin, baka hindi ka na rin magkaanak. Kung dahan-dahan gamutin, mabubuhay ka pa rin. Pero dapat magkaanak agad habang may oras ka pa. Yung ibig sabihin ng mabagal na gamutan para magkaanak. Dapat, pagmadali ka magkaanak. Habang may panahon ka pa na magkaanak. Anong kinalaman nun sa paggaling ko? Kasi ngayon, 28 ka na. Buti nga si Xiaoruo. Nakontrol niya yung sakit mo pero hindi pa rin yun ang tunay na lunas. Kailangan bago ka mag-35, may anak ka na. Yun lang tanging paraan para tuluyan kang gumaling at hindi ka na magkasakit. Ba't hindi na lang kasi gamitin ang tuluyan? Hindi ba pwede yun? Hindi ka magkakaanak habang buhay. Gusto mo bang magwakas na ang lahi natin, ha? Ano ka ba? Ayusin mo nga ang sarili mo. Mamaya, pupunta tayo sa bahay ng mga Liu. Maganda ka. Malapit na tayong umalis. Ma'am! Miss! Tahaling tapat ang ingay niyo. Ma'am, si Boss Lin. Personal na dumalaw dito. Sigurado ka? Nasa labas pa sila. Papasukin mo, dali. Ma, anong balak nila? Bakit sila dumalaw dito ngayon? Nagpaabiso pa sila bago pumunta. Ang bait ng approach nila. Feeling ko, may magandang balita. Tapos si Boss Lin pa mismo ang pumunta. Baka tungkol sa kasunduan ni Pamilya Lu. Ha? Baka naman si Boss Lin, pakiramdam niya hindi bagay si Roro sa kanya. Baka ititigan ng kasal. Pwede rin, hindi imposible yan. Lumaki lang naman sa probinsya si Roro, tapos super strict pa ng Pamilya Lin. Baka naman may nasabi si Roro na hindi nagustuhan ni Boss Lin. Baka palayasin siya bigla. Ang nangyari yun, may pag-asa na ako magpakasal sa Lin family. Sinyan, mamaya ha, alam mo na gagawin mo. Chance mo na to kaya galingan mo. Ikaw na bahala dyan. Ang weird. Bakit parang ang bigat ng aura dito sa bahay ng Liu ngayon? Dati wala namang ganito. Marunong ka para sa feng shui? Konti lang. May nangyari ba lately sa Pamilya Lu? Wala namang balita. Wala akong nalaman. Pero ang lahat ng negosyo ng Liu napunta na sa pangalan ni Sun Yan. Siya na po namamahala. Dati sino ba? Siyempre si Lolo Liu mismo.
Simula nung nailagay sa pangalan ng iba, ilang beses nang napakita si Lolo Liu tapos biglang nawala na ulit. Pero sabi ng Liu family, nagbakasyon daw si Lolo abroad. Nagbakasyon abroad. Mr. Lin, welcome po. Pasensya na di namin kayo nasalubong. Tito Lin. Pasensya na ho, biglaan kami. Sana po hindi kayo naistorbo. Ay hindi po, welcome po kayo dito. Tuloy po kayo, pasok po. Tuloy po kayo, Master Lin. Dito po tayo. Salamat po. May kailangan po ba kayo, Mr. Lin? Bakit po kayo napadalaw? Bakit wala si Lolo Liu dito? Ganito po kasi Tito Lin, si Grandpa. Nagbakasyon po abroad kabakailan lang. Yung lahat po ng gawain sa bahay, si Mama na po nag-aasikaso. Kung may concern po kayo, kay Mama na lang po. Tama po. Sabihin niyo na lang po sa akin. Kung ganon, bigyan mo ako ng contact number ni Lolo. Tawag sana ako para batiin siya. Sabi po ni Grandpa, pag nag-abroad siya, ayaw niya ng istorbo. Kaya kahit kami, wala kaming contact sa kanya. Ganun ba? Totoo. Si Grandpa buong buhay nagtrabaho. Gusto naman niya mag-relax ngayon. Hindi ba pwede? Grabe si Lolo Liu, kaya niyang bitawan lahat. Buong buhay niya para sa Liu family yun. Bakit naman hindi? Andito naman po kami ni Mama para magpatuloy. Ang Liu family nasa mabuting kamay pa rin. Kami na ang bahala. Kung ganon, dumiretso na tayo sa main topic. Diretsuin na natin. Nandito kami ngayon dahil... Xiaoruo, relax ka lang. Pumunta kami dito para sa kasal nilang dalawa, ni Xinyan at Xiaoruo. Alam na rin naming mag-ina. Mabuti naman kung gano'n. Simulan na natin. Ang dote o gift namin na dala namin ngayon. Ganito, pwede na nating pag-usapan ang petsa ng kasal nila. Next Tuesday, maganda na raw yun. Pwede bang sa araw na yun na lang? Next Tuesday agad? Hindi ba dapat maghintay pa ng isang buwan? Ba't kailangan maghintay ng isang buwan? Kasi silang dalawa nag-file ng annulment. Dapat yata hintayin na matapos yung proseso para talagang hiwalay na sila bilang mag-asawa. Hindi ba parang masyadong maaga kung next week na agad? Oo nga po, Tito Lin. Dati po tutol po talaga kami na mapangasawa ni Ruru ang anak nyo. Ginamit pa ang marriage contract para palitin siyang Master Lin. Wala na siyang nagawa, kaya kinuha niya ang marriage certificate. Buti na lang, dumating ka. Kundi siya na sana ang opisyal na asawa. Napilitan ka lang bang pakasalan si Xiaoruo? Pa, sumunod lang po ako sa bilin ninyo. Kaya po ako pumirma sa kasal kay Xiaoruo. Ano yung balita na magdi-divorce na kayo?